15. Yan, ganoon lang yan mga kamani. Ayos na yun eh. Sunod natin i-calibrate yung para sa langis. 1510 enter. Sunod natin oil bottle. Sabi niya please dig down the oil bottle. Ito gawin natin, tatanggalin natin to. Yan, ganyan. Tanggalin natin yung ganyan. Ngayon pag natanggal mo na, gagawin mo dito next lang, zero calibrating. Yan. Tapos next 2 kilos, put the object of 1 to 3 kg onto the plate in set value. Gagamit tayo ngayon ng calibrating counterweight. Give the counterweight mama. Hadid. Ngayon ito yung gagamitin natin counterweight na ang isa nito ay kalahating kilo. Gagawin natin dito, ilalagay natin yan dyan sa ano lang, dito natin yan ilalagay yan, ganyan. Yan yung pang counterweight natin. Tapos ngayon lalagay natin dito, lagay natin yan 1 kilo. Next. Okay na yan. Yan. Tapos calibration. Password 15. Okay. Tapos enter. Main tank. Please take away the tank and keep the plate empty, sabi niya. Ngayon gagawin natin, tatanggalin natin tong tangke na to. Ihiwalay natin yan dito sa plate na to. Pero bago natin yan ihiwalay, pakataas natin palang ihiwalay to, yung tangke. Mayroon yan dito tornilyo sa ilalim. Luluwagan mo yan. Luluwagan natin yan para dun sa scale nya. Tanggalin ko muna. Ngayon natanggal na natin, ilalagay na natin tong counterweight. Halimbawa ang counterweight mo ay 10.5, i-adjust mo siya ng 1 kilo mga kamanoy. Halimbawa 10.5, gagawin mo siyang 11.5, dagdagan mo ng 1 kilo para sa tangke, para yan dito sa tangke na to, para yung tangke ma-absorb niya yung bigat nito. Mag-set siya doon ng 0 point something, okay lang yun. Dagdagan mo to ng 1 kilo. Sasalang natin yan dito. Bago natin to isalang dyan sa plate, i-calibrate muna natin siya ng 0 calibration. Next, 0 calibrating yan. Pagkatapos dyan, succeed na siya. Next, ngayon ililagay na natin tong, lagay na natin tong counterweight. Ang counterweight ay 10.5. And katulad yan, ilagay na natin yung counterweight. Katulad ng sabi ko kanina, halimbawa 10.5 kg yung counterweight, daragdagan natin ng 1 kilo. Kaya ngayon dito, ang set natin ay 11.5. Ngayon, next, enter. Successful. Ngayon pag successful na siya, balik ka dun sa ano niya, sa recharge. Titingnan mo kung ilan yung laman. Ngayon ang laman nyo 3.68 kg lang, dahil dun sa counterweight. Ngayon nag-adjust yan kasi dahil dito sa tangke. Kasi yung tangke mabigat, pag isinalang natin yan, pag sinunod natin yung counterweight na kung ilang kilo, linagay natin tong tangke, dati nang mabigat, ngayon maglo-load na yan dyan, magre-reading na yan dun sa ano, magre-reading na yan dito. Ang mangyayari, kahit wala ng preyon, lalabas doon, mayroon pa. Kasi dito sa bigat ng tangke na to, kailangan makuha natin yung zero nito ng tangke na to.
Ngayon tanggalin na natin yan at ibalik natin to. Titingnan natin kung ilan yung lalabas na kilo niya. Ngayon ibinalik na natin yung tangke. Nakapwesto na siya sa kanyang plate. Titingnan natin ngayon kung ilan yung lalabas dito. Yan, katulad niyan, no. Ang kilo niya ngayon ay 0.89. Ngayon pag kinargahan natin yan ng preyon, magre-reading yan dyan ng normal. Kakargahan muna natin ng preyon. Ngayon kakargahan natin siya ng preyon. Sa low pressure siya nagkakarga ng preyon, mga kamanoy. Yan yung tangke na pangkukuha na natin ng preyon. Soy apps, soy apps. Barahada plastic. Kalas bara plastic. Yan, live ta. Gagawin natin, mga kamanoy, i-open na natin yung ano. Open na natin yan. Yan, ganyan. Kailangan nakabaliktad yung ano, yung tangke niya para yung fluid, yung liquid niya mismo ang pumasok. Lalakalihin na mga ko. Ngayon punta tayo sa dito sa system function. System function. Dito, system function yan, no? Tapos enter supply flushing tank. Mag-automatic yan kung ilan yung kailangan na preyon na ikakarga. Ngayon ang ano niya 0.88 kg. Okay lang yan, may something ditong kilo dahil sa tangke yan, mga kamanoy. Hindi natin basta mabusisi masyado pag isi-0-0 natin yan at kuunti-untiin natin. Ngayon ganyan, okay na yan. Kasi minimum nito 1 kilo. Pag 1 kilo, makikita mo 1 kilo dyan, ibig sabihin wala nang preyon, wala nang preyon yung tangke. Kunti na lang. Kailangan naka-minimum siya ng 4 kilo to 6 kilos. Ngayon kakarga natin 4 na kilo, titingnan natin. Enter. Yan. Yan siya, yung low pressure. Ibig sabihin may supply na siya. Magkakarga na yan. Makikita mo naman yan dito. Yan, oh. Lalabas dyan yung liquid. Tapos lalabas dito yung kung ilan yung nakarga. Yan, kung napapansin nyo, mga kamanoy, nagbabago yung kilo nya dahil sa pumapasok na liquid sa loob ng tangke, yung preyon. Ngayon 4 kilos yung ikakaga natin, kailangan dyan lumabas 4 kilo din. 4 kilo, 0.88 ganyan, o kaya 0.7, 0.9 ganyan. Basta 4 kilo kasi 4 na kilo yung ikakarga natin, eh. Antayin natin matapos, mga kamanoy. Yan, mga kamanoy, malapit na siya. Ito yung amount na kinakarga natin. 4 kilos yung kinarga natin, no? Ngayon sabi niya close the external supplying tank. Ngayon ang gagawin natin, sasarado na natin to. Sarado na natin yan. Sarado mo lang, wag mo munang tatanggalin yan. Sara mo lang yan ganyan. Tapos next, uubusin natin yan. Kailangan magbaba yan ng mag-zero yan. Bumaba sa zero yan. Yan na siya. Kung makikita nyo dito, 5 kilos na siya. Kasi di ba may lagpas siyang 0.88 kanina, 0.88 kilogram kanina. Normal lang yan, magli-5 kilo yan. Kasi dito, ang laman na dito 4 points plus na siya. Dahil yan dito sa natitirang preyon dyan, natitirang preyon dito sa hose na to, hihigupin niya kasi lahat yan, eh. Ngayon habang may nahihigop siyang preyon na pumapasok dito, pumapasok sa tangke, magre-reading yan dyan, mga kamanoy. Kaya normal lang yan. Ganun lang ang diskarte dyan sa pag-calibrate nito. Kasi ang maximum namang kilo nito para sa 134A ay 12 kilos. Pero ang ikakarga lang natin dyan lagi, maximum 6 kilos lang. Kalahati ng kalahati niyang fault niya. Kasi yung hindi naman pwedeng punuin lahat ng preyon yan kasi kailangan din ng pressure, hangin.
Pero lang mga kamanay, maraming salamat. Sana may matutunan kayo dito sa pag ginawa natin video na to sa pag-calibrate ng launch value 300 plus.